Straightforward conversations, no filters beyond the headlines, just the facts. This is the Newsmaker. Thank you for joining Newswatch Plus. I'm Tristan Odalo. The Australian government has rejected the possibility of hosting former President Rodrigo Duterte if the International Criminal Court or ICC approves its request for interim release. Vice President Sara Duterte was quick to clarify that the former president's defense team never sought assistance from the Australian government. Meanwhile, ICC Assistant to Counsel Cristina Conti also revealed that Belgium has also declined to host Duterte. So how does Malacanang view this development in Duterte's legal battle? Today's newsmaker, we have Communications Undersecretary Claire Castro. Yuse Claire, thank you for your time. And let me start with this na po. With the Australian government and Belgium refusing to host former President Duterte, kung mapagbigyan man po yung kanyang interim release, how does Malacanang view this development from two major democratic allies? Actually, kung talagang pagbibigyan at hindi sila tatanggihan, wala naman siguro magiging komento ang palasyo diyan. Kung karapatan naman ito ni dating Pangulong Duterte at naaayon naman sa rules ng ICC, hindi naman makikialam ang gobyerno natin kung ano Okay. man ang decision diyan. Pero hindi po Mm. mamasamain ng gobyerno ng Pilipinas kung sakaling may bansa mang tumanggap kay dating Pangulong Duterte kung papagbibigyan yung kanyang interim release? Hindi, walang magiging komento, walang pagtutol, walang pagsang-ayon. Basta walang komento ang palasyo kung ano lang yung ibibigay na resolution ng ICC. Yan naman ay definitely naaayon naman sa rules. So hindi naman po makikialam ang Pangulo. Pero sinasabi nga parang tinanggihan yata daw ng Australia, Australia. hindi lang daw, tinanggihan ng Australia yung pagiging host para kay dating Pangulong Duterte pagka nag-grant man yung interim release. Pero itinatanggi yata ni VP Sara na hindi naman sila humingi ng tulong. Opo. Pero 'di ba natatandaan Tristan, sa kanyang rally, Free Duterte Now sa Australia, hinikayat niya yung mga kapwa nating Pilipino, yung mga OFW, yung ibang base doon, na hikayatin yung Australia na tulungan si dating Pangulong Duterte pagdating sa interim release. So, malamang ay yun nga at hindi nga siya natugunan at hindi yata siya nakausap, no? Dahil natanggihan yung pag-meet nila ni Foreign Minister Penny Wong. So ano po to ma'am? Did she speak too soon? Because bakit pumunta po siya ng Australia and sabi niyo nga po in an event, she's calling for the Australian government na tulungan silang i-convince yung ICC to release the former president. And then she tried reaching out to the Australia's Foreign Minister Penny Wong pero hindi nga po nagkaroon ng pagkakataon. And then now, nung nagbiglang nagsabi po yung Australian government na we will not entertain or consider the idea of hosting the former president, ang sabi naman po ni Vice President Sara Duterte ay wala naman po silang hinihingi or wala silang nire-request from the Australian government. Maaring yan ang kanilang salaysay or statement, no? Pero mapapansin mo, kung pag-iisipan mabuti, kung i-aanalisa mo, unang-una, hindi naman siguro mag-i-email basta-basta ang Australian government para sabihin hindi namin tatanggapin or hindi kami payag na maging host para kay dating Pangulong Duterte kung walang hiniling. So yun lang, 'di ba? Kung ikaw at kumbaga chismis lang nadidinig mo, Australian government mag-i-email parang hindi yata naaayon yun. So the way I see it sa akin lang, mukhang may hiniling kaya lang talaga hindi napagbigyan. Alright. Sa isa pong submission ng mga biktima or ng pamilya ng mga biktima ng war on drugs, they again said na once mapagbigyan yung interim release ni former President Rodrigo Duterte, ay posibleng malagay sa panganib yung kanilang safety, lalo na nung mga testigo po dito sa drug war probe. Do you believe na kung mapagbibigyan nga ba yung interim release or temporary release ni former President, ay pwedeng malagay sa peligro yung mga testigo po ng drug war probe? Kung yun ang pakiramdam ng mga witnesses, ng mga biktima ng EJK, maaari. Hindi on my part, hindi ko yung mararamdaman dahil hindi ako yung nakasalang doon.
Pero yung mismo na maaaring maging testigo, kung yun ang kanila nararamdaman, malamang meron itong pinanghuhugutan. Unang-una kasi ang dami po talagang sinasabi ng mga supporters, mga kamag-anak, hindi lang basta kamag-anak, anak, 'di ba? Mga anak ni dating Pangulong Duterte na mga opisyal ng bansa. Maraming sinasabi na kidnapping, walang jurisdiction. So, parang yung lohika na ginamit ng ICC prosecutor na paanong babalik ang di umanong kinidnap sa kanyang kidnapper. So, kasi lagi yun ang sinasabi nila, kinidnap. Kasi yun ang gusto nilang ipakita sa taong bayan, sa mga Pilipino para maawa, di ba? Maawa kay dating Pangulong Duterte, hindi legal yung pagkakadala sa kanya sa The Hague, sa ICC, kaya lagi nilang paulit-ulit hanggang ngayon sinasabing kinidnap. At isa dun sa mga statements ni VP Sara, doon sa Australia, dapat sana mabuksan, no? Ang Australian government sa posible na matulungan nga ito si dating Pangulong Duterte dahil nakakatanggap daw ng harassment itong si dating Pangulong Duterte mula sa ICC. So yung mga ganong kasing salita, hindi sila napipigil, mas nakaka-create sila ng fear sa ibang tao na maaaring anong idudulot nito kung halimbawa mabibigyan ng temporary liberty through an interim release itong si dating Pangulong Duterte, paano nila ito marirestrict yung mga supporters, paano kung nasa ibang bansa yan, kakayanin ba ng ibang bansa na mag-host, na kayanin kung magkaroon ng crowd na ganyan. Diba? Na talagang, don't let us remember, yung 70 na OFWs natin sa Qatar, na because of that, hindi ba na-aresto? So may mga ganong sitwasyon na siguro yung pagiging mapusok no, ng mga DDS, mga supporters, medyo nagiging negatibo sa hiling na to ni dating Pangulong Duterte para sa interim release. So do you feel po itong mga events, yung mga Free Duterte activities are not helping the cause of the former president in seeking for temporary freedom? Sa tingin ko lang, oo. Kasi yun yung napuna. Yun din yung mga allegations na nakalagay doon sa opposition ng ICC prosecutor. Natatandaan niya pa kung paano sinabi na dating Pangulong Duterte na isite doon na kapag siya naging mayor, dodoblehin niya pa yung effect ng EJK. So kaya sabi niya, paano hindi ito gagawa muli ng krimen kung pinangako niya during the campaign period na dodoblehin niya yung EJK kapag siya naging mayor. So lahat ng mga nasasabi, napasok dun sa ICC, sa opposition ng ICC prosecutor. So kaya minsan yung pagiging, alam mo yun, masyadong maraming sinasabi, mas maaari kang mapahamak. Hindi ba? May mensahe po ba kayo or advice kay Vice President Sara Duterte who's going around, 'di ba, sa iba't ibang mga bansa to attend these activities po and call for her father's release? Yes, okay lang ituloy niya yung personal trips niya. Ala bakasyon, 'di ba? Kasi sinasabi niya, personal trip. Tapos sasabihin niya nagtatrabaho siya. So if you're working, 'di ba, Tristan, you're using your position. You're performing official functions. Unless nagtatrabaho ka, nagtatrabaho ka saan? Nagtatrabaho ka ba for the people, for the country, o nagtatrabaho ka for the personal interest of your father? So anong trabaho? So kung personal interest ng tatay mo, di okay lang na wag kang magulat sa bayan. Kasi personal trip talaga yan. But wag i-confuse yung personal trip mo na nagtatrabaho ka. So kung nagtatrabaho ka, anong tinrabaho mo? What's the result? Kung may result man, yung pinagtrabahuan mo, kung nagtrabaho man, for the country. Dapat hindi pang personal yung trabaho. So how can she prove that she's working as vice president kung yun nga pong sinasabi niya na kahit nasa travel siya, even if it's a personal trip, walang gastos, walang ginastos dito ang pera ng taong bayan, and yet she's still working as as vice president. Ano pong pruweba ang makakapagpatunay na talagang nagtatrabaho siya? Yeah, yun ang hinahanap natin, di ba? If you did some work performing some official functions, you have to report to the public.
Ano yung naging result niyan? Para sa publiko, para sa bansa. It's just like this ito na siguro ang pinakamadaling example. Halimbawa, isa kang opisyal ng kumpanya. Kumpanya na tayo, Tristan. Tapos sabi mo, sir, magbabakasyon ako. Pero without your boss knowing or the companies knowing, di ba? Hindi nila alam. Nagtrabaho ka using your position, nag-perform ka your official functions. So anong gagawin mo kung nakipag-meet ka sa abroad without your boss knowing it? So di ba you have to report kung anong kagandahan or interest na naibigay mo because nakipag-meet ka, dala mo yung pangalan ng kumpanya, dala mo yung position mo, ginawa mo yung official functions mo kahit sabihin mo nakabakasyon ka. So hindi ka pwede basta-basta mag-sideline, gamit mo yung pangalan ng kumpanya. Sa paggamit mo yung kumpanya, you have to report. Something like that. Hindi pwedeng, boss, pera ko to Kung nagtrabaho man ako doon, gamit ko yung pagiging, halimbawa, vice president ko ng kumpanya, at nag-perform ako, nakipag-deal ako sa iba nating mga kliyente, ay wala ka nang sagot doon, bossing. Kasi pera ko ginastos dito. Ganun ba yun? Hindi pwede ganun. Hindi ba? Para sa inyo, Simple. so para sa Malacanang, Vice President Duterte is parang nagbabakasyon lang, hindi po nagtatrabaho. Yes, kasi kung wala naman siya maire-report sa bayan, mahirapan siya i-prove na nagtrabaho siya.